At pasalamat sa dakilang lumika sa pagkakataong ito na tayo ay umaasa sa pamamagitan niya ang ating mga mapag-uusapan ay magdudulot ng mabuting pakinabang sa ating mamamayan ayon sa kanyang kalooban. Si Retired Police Major Juan Maganot Nemrod Baltimino po ay isang retiradong opisyal ng pulis. Ipinanganak noong March 27, 1973, 52 years old. Anak po ng magsasaka, dating construction worker, at naging pulis at nanitihan sa pambansang kapulisan sa loob ng 27 years. 10 taon po akong non-officer, 17 years naman po akong official. So, itong pundasyon po sa pagpupulis ay mahaba ang narating ko. Pero bago po ako naging pulis, dati po ako SK chairman ng Barangay Malapad, iba 1992, 1993. Pero hindi ko po yun tinapos dahil nag-resign ako after 1 year. Dahil makipagsapalaran ako sa ibang oportunidad sa Metro Manila. Ayun ang dahilan yan, naging pulis ako. No? During my young age in the police service, 10 taon po akong kumilos bilang pulis sa Metro Manila. Nag-umpisa ako sa Camp Rami, sa Headquarters Support Service, sa Criminal Investigation and Detection Group. Then, ako po ay after 10 years, nag-official po ako ng 2006. No? At first assignment ko po, regular assignment ko as officer ay Chief of Police po ako na Panukulan, Quezon. 2007. 2007? No? 2008, nag-Chief of Police po ako na General ng Quezon. Nag-Assistant Provincial Intelligence Officer ako ng Quezon Police Provincial Office. Nag-Chief of Police ako ng Agdangan Municipal Police Station. Chief of Police na Buena Vista Municipal Police Station. So, kayo po'y tubong real po talaga? Ako po ay naninirahan sa Barangay Malapad. Si Little Baguio, Barangay Malapad. So, from Quezon Province, ako po ay napalipat ng Laguna. Dito po sa Real, na-destino ako dito bilang commander ng First Maneuver Platoon ng Quezon, yung Provincial Maneuver Force Company. Yung kampo natin dyan sa Quilodoro. Bahagi po ako dyan ng paglilingkod sa mobile force. Then, lumipat po ako ng Laguna. Nag-Chief of Police po ako na bayan ng Maytay, Lilo Laguna, Pami Laguna, Magdalena, Laguna. Ako po ay 2 taon naging platoon leader, company commander ng First Laguna Mobile Force Company. Naging camp commander po ako ng headquarters ng Laguna Police Provincial Office. Naging chief ng Human Rights Affairs Department ng PNP Laguna. Then ako po ay lumipat na bumalik po ako ng National Capital Region. Bago po ako bumalik ng National Capital Region, na-destino rin po ako sa Regional Public Safety Battalion. Yung pong kampo natin sa dating Camp Eldridge na ngayon ay Camp Makari Sakay. Naging operation officer din po ako doon. Platoon leader, assistant company commander. Then afterwards, ako po ay bumalik na sa Metro Manila. Naging present commander po ako ng Bonifacio Global City sa Taguig. Naging PCP commander po ako na Substation 6 ng Parañaque City Police Station. Naging chief ng Community Affairs Department Division ng
Parañaque, PNP. Ah, Naging bahagi po ako ng staff officer ng Parañaque City Police Station. At ako po ay nagretiro noong May 31, 2020. Pumasok po ako sa PNP noong July 16, 1996. Sa edad na 22 years old. Second year college pa po ako noon. Working student po ako nung ako nag-aaral ng college. Nung high school, nag-aaral po sa Omos National High School. Working student po ako. Product po ako ng Omos National High School. College sa Republican College, Quezon City. Na ngayon ay St. Jude College. Doon po ako nagtapos ng Bachelor of Science in Criminology. Board passer. Sir, bakit police ang iyong naging piniling propesyon? Dinala lang po siguro ako ng destiny ko. Meron po ako nakilala. Ang ina-applyan ko po kasi nung mahilig ako sa military. Gusto ko sa AO. Kaya pag-graduate ko po ng high school, nag-ipon ako, Marso pa lang noon. Nag-ipon ako ng gagastusin ko para sa pag-apply. Kaya pinat ng kampo, Fort Bonifacio, Camp Aguinaldo, sa Villamonte Air Base, sa Philippine Navy, Philippine Marines. Inaplayan ko po yun. Pinakahuling pinuntahan ko yung Camp Atienza, dun sa Engineering Battalion. Kaya lang imagine po natin yung edad ko nung panahon, way back 1993. Maliit pa talaga ako, kaya po hindi ako matagap. So, construction ako. Dun sa may Video Plaza Hotel. Kami po yung, kasama po ako dun sa construction worker. At sa time, bumalik ako dito. May nakilala po ako isang taga Manila. Hindi ko alam na taga Camp Rami. Na nakakapatid niya pala ay Camp Commander na Camp Rami. Siya si Kuya Rob. Kapatid siya. Yung kapatid niya sinasabi ko official. Yun po ngayon ay director ng NICA. Si Retired General Ricardo de. Yun po ako dinala. Yun po yung nagpaaral sa akin. Tinulungan nila ako. Inadapt nila ako sa Camp Rami. Sabi lang sa akin ni Kuya Rod, tinitingnan kita bilang isang inakay na agila. Kailangan huwag kang maglakad. Kailangan lumipad ka. Pag nasa area ka, malapit, mas marami, malayo ang matatanaw. Parang parable ng medical science. Binalikan niya ako after 1 week. Dinala niya ako sa Camp Rami. Hindi ko yung pinapansin nung nag-a-apply ako sa Camp Aguinaldo. Kasi ayaw ko mag-pulis. Ko gusto yung kulay ng uniform. Diba? Ganun lang ang system. Pero nandun ako, dinala ako. No choice. Nag-adapt ako. Situation. Doon ako nag-aaral. Nakita nila yung katangian ko. Siguro hindi naman ako tatagal sa Camp Rami kung hindi maganda yung katangian ko. So siguro sa mabuting katangian ko, tinadahil akong bakit ako ay kinalinga ng PNP, Camp Rami, at naging pulis. Kaya utang na loob ko po yun sa Philippine National Police. Sinusulit ko sa Philippine National Police yung lahat na kung ano ako ngayon. Maraming salamat sa PNP. Kailan po ay nag-retire, sir? May 31, 2023. 2023. Opo. So ngayon, sir, napakahaba na pala ng inyong paglilingkod sa ating bayan, no? Sa gobyerno, mahaba na yung serbisyo. Matanong ko lang po, sir, dahil ito ay mundo ng politika, yung papasukan. Ano ang nagtulak po sa inyo para kayo pumasok at syempre sumali sa 2025 elections this coming May? At maganda pang posisyon ang inyong yung sinasalihan dahil mayoralty candidate ka dito sa bayan ng Real. Ano po ang nagtulak sa inyo? Bakit kayo po sumabak ngayon sa mundo ng politika? May dalawang pinag-uugutan ako ng pagpapasok. Una, pagamat hindi ko choice na primary. Kasi nagretiro ako. Para lang tuparin ko yung sinalita ko na pagdating ko ng police major, mag-retiro na ako kasi nakikita ko naman po na para magkaroon din naman na oportunidad yung mga young officers na mauukupa dun sa babakanting kong posisyon. Parang ganun lang yung justification ko kung bakit ako na kailangan mag-retiro.
Kasi pag si Major Balimino nagretiro, may isang kapitan na mag-major. At may dalayong pataas, di ba? At may isang bakanting aplikante na naghihintay na makakapasok. Ganun ko lang tinignan. So, retiro na ako. Wala naman po akong masamang sa pag-retiro na dahilan. Ganun lang, para to give opportunity to other officers yang PNP, sa ranking. Diba? Nakakailang buwan ako sa bahay. Hindi ako sanay yung bigla na wala ka nang ginagawa. Nakikita ko sa mga kapitbahay ko, naka-uniform, pumapasok. Parang hindi ako makawala sa mundo ng mahabang panahon organisasyon na minahal at pinagdudura ko. Gusto kong kalimutan. Bumalik ako dito sa Quezon. Bagaman lagi naman ako dito, dahil dito naman ako botante, dito umuwi ako pag during election at kaya ako schedule. Sabi ko, dinangin ko yung minana kong property sa nanay ko. And at the same time, parang malimutan ko yung pagtutulos. Abang nandito ako ngayon, hindi ko nakikita yung may pangailangan sa bayan natin. No? Nakita ko, kaya kong i-contribute yung natitira ko po. Edad. Kasi naalala ko yung mga pinanggagalingan kong bayan. Napapamahal sila sa serbisyo ko. Pag-aalis na ako, di ba? After 2 years, aalis na ako. May mga tao doon na nagsasabi na, Sir, kapag nagretiro ka, bumalik ka sa bayan namin, dito ka mag-mayor. Hindi naalala ko yun. Parang challenge na umupo sa isip ko. Kung sa mga bayan na pinanggalingan ko ay nakikita nila yung potentials ko, bakit hindi ko gawin sa bayan namin dito sa Real? Hindi ko man napaglingkuran ang bayan natin bilang isang mahusay na chief of police. Jadi, hayaan natin naman na mabigyan natin ng oportunidad ang ating mga kabayan na mapaglingkuran ni Major Balimino bilang isang mahusay na mayor. Ganun po yung unang pumasok sa isipan. Sa time, nagpalalim tayo ng pagsusuri. Nakita ko na po na talaga ang aking pagtingin. Napapanahon ang kailangan talaga ang serbisyo ng retired police Major Balimino sa bayan natin. Ano pong katangian ni Nimrod Balimino para gustuhin siya ng mga Realinyo? Una, ang katangian po ay yung pag nagtrabaho po kasi tayo seryoso. Tapos, ang aking pong iniisip. At yan po yung napatunayan naman na ako po talaga nakapokus sa public service. Una talaga ang public service sa akin isa pang sarili kapakanan. Ngayon, ang mamamayan naman po, sundan natin yung tanong, anong dahilan, bakit kailangan ako suportahan, gustuhin ng mamamayan. Sa panahon po ito, tanggapin natin ang katotohanan na ang bawat pinuno ay may kanya-kanyang span, tenure na pamumuno na yung kailangan nagawa mo yung mahabang panahon pamumuno, di ba? Tapos may darating at may darating yung mga bagong generasyon ng pamumuno na magtutuloy, dudugtong. Kasi yung proseso ng demokrasya, na ang isang pinuno, gano'n man kahusay, kailangan napapalitan din. At ang dapat pumapalit, kaya dumugtong na mas mahusay pa sa kalagayan o estilo ng pamumuno ng kanyang pinalitan. Kasi yun hinihingi ng tuloy-tuloy na pag-unlad ng mamamayan. So ako po, nakikita ko sa sarili ko, bilang napatunayan na po sa lahat ng mga bayan na pinanggalingan ko, kung naging mahusay akong chief of police doon, sinisiguro ko sa ating mga kababayan, kaya ko rin pong maging mahusay na mayor. Ulitin ko po, hindi ko man po kayo na paglingkuran bilang mahusay na chief of police, bilang mahusay na mayor, gagawa natin. Ngayon sir, sa lahat po ng tumakbo, 4 kayo, yung 3 na yon
mga kilala silang personalidad dito sa bayan ng Real. Kayo ang bukod tanging unang sumibol. Maraming nagulat. Sino si Balhimino? No? May malaking challenge po ba sa part po ninyo? Hindi po naman nasa challenge na ituturing, kundi natural na reaction yun na mamamayan ay magulat kasi si Major Balhimino ay biglang na dating alam nila aktibong pulis tapos retero na pala at di napapasok sa politika. Siyempre natural po yung ating mga kababayan bago dumating si Major Balhimino ay may nabuo ng mahabang panahong alyansa at yung mutual support and understanding sa mga successive leadership administration. Normal talaga magugulat sila. Marami nga po ang sasabi na babanggain ko raw ay pader. Ang sa akin pong premise tungkol sa politiko, kung may pader man, ito ay virtual wall na binubuo ng mga pinuno na mahabang panahon nagsilbi sa ating bayan, na minahal din naman natin at nakita rin naman natin ang kanilang mga nagawa at ang mamamayan na napamahal na rin sa mahabang panahon pamunulo ng kanilang kanilang sinuportahan. Hindi natin babanggain yung pader kasi mamamayan yun at saka mamamayan at saka yung leader ng mamamayan natin, di ba? Mas mabuti ang pader ay i-transform natin into a tower of triumph of every real. Kung ang pader na pwedeng maging simbolo ng pagkakahati-hati, bakit din natin i-transform into a tower of triumph of every real? Wala pong masasaktan dun. Kasi pag binangga mo pader, pare-pareho tayo masasaktan. Literally, pero it connotes violence, sila kasi babanggay mo nga. So, gusto ko pong i-transform yung kaisipan o pagkaunawa na ang pagbangga sa pader, it doesn't mean. Kung babanggain mo ng pader, hindi ganun klaseng literal na pagpo-cause ka ng divisiveness, pagkalito, o stress sa populasyon at kapwa ko kandidato. Hindi, in a certain, in a kind way, let's rebuild or transform this world into a tower of triumph of every reality. Sir, dahil kayo ay medyo maganda yung, siyempre ito yung malaking posisyon, ano ang mga plataforma di gobyerno o mga dapat mong pagtutuunan ng pansin dito sa bayan ng Real na maaring yun ang may offer mo sa inyong mahabang paglilingkod sa gobyerno? Una sa lahat, bago ko po direktang masagot yung tanong mo, may nagsasabi po kasi na nagkukunik tayo yun. Bakit daw mayor ka agad? No? Pati daw muna ako barangay captain or kagawad ng bayan. Ngunit ipagpamanhin po sa ating mga kababayan na si Police Major Balhimino po ay galing sa 3rd level officer. Ang ina-applyan ko po ay pamumuno. Ang span, yung lawak o kayahan ng pamumuno ay nakangkop na po yun sa dating klase ng pamumuno na pinanggalingan ko, kung kaya para mas mabilis. Kung gusto lang pa lang naman talagang maging mayor ng Major Balhimino, kung kaya maging mayor natin sa panahon ito, ba't pa ako maghihintay ng 3 termino sa iba't ibang posisyon, akyat sa ladder, which is, naniniwala at kumbinsido po ako sa sarili ko na ang posisyon ng pagiging mayor ay kaya-kaya natin. Ngayon, ano ba yung programa? Una, yung programa dapat nakakunik. Hindi ka magbabago. Isang kagyat, naka-align sa papalitan ng pamunuan para magkaroon po ng sustainability, continuity ang mga programa. Ganon si Major Balhimino. Hindi siya magtatayo ng bagong identity at pagilas. Identify natin kung ano yung mga umiiral na mga mahalaga
at napapakinabangan, sustainable, na mga umiiral na programa ng ating papalitan, pamumuno. At yun ay dapat hindi masasamaan ng mga tala. Dadagdagan natin ng mga bago, mas higit. Diba? Kasi, kunyari, si A, pinalitan ko. Natural, higitan ko. Kasi kung hindi ko higitan, di ba, yun po dapat ang laging standard. Pag may pinalitan kang pinuno, dapat siguraduhin mo na yung programa mo ay mas higit para tumugon dun sa requirement na tuloy-tuloy na pag-unlad. Kasi kung papantayan mo lang, edi stagnant. Even lang ang takbo ng pag-unlad, ganun lang, di ba? Pero kung ito ang pinuno, ito na ang naabot niya. So, dapat ikaw ang successor, dapat nandito ka. Pataas ng pataas. Kasi, din lang dapat na nangyari. So, ang gagawin natin, kailangan natin ng mga programa na ipong mga programa na iniiral na tumutulong sa pagpapaunlad ng mamamayan. Mas palalawakin po natin ito at patatagin. No? Kasi alam ko naman po na bago dumating si Major Paningin sa bayan ng Real, may mga programa pa na po iniiral na tinutuloy ng local government na galing sa national government. And at the same time, yung mga initiative na programa ng lokal na pamahalaan. Di ba? Tutuloy natin yan. At palalakasin natin kung ano man yung nakita natin dito kakulangan, i-fortify natin para mas maging epektibo pa. Pero yung mindset ko, ang program, magiging program ng mga Balingino ay malaking porsyento nakapokus sa pagpapaunlad ng bawat sektor ng lipunan, ng magsasaka, mga isda, mga iba't ibang sektor, mga gawa, estudyante, doon. Kasi ang susi sa paglalago ng ekonomiya ng isang bayan ay nakasalalay din sa kakayahan ng bawat mamamayan na makapag-generate ng production, income, tuloy-tuloy na oportunidad na magpapalago sa ekonomiya, local economy. Kapag ang mamamayan po sa kanayunan, sa uplands, mga remote areas, ay tuloy-tuloy na umuunlad, yun po yung mag-fuel para lumago ang ating local economy, negosyo dito sa kabayanan. Kaya dapat po, ang programa na paggawa ni Major Balingino ay nakasentro doon sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng bawat sektor ng lipunan. Kasi ang sektor ng lipunan po, ang malaking puwersa na kailangan sa paglago ng ekonomiya. Bukod dun sa pinaunlad mo yung komunidad sa kanilang sarili, through empowerment, dadagdag mo pa yung national government programa ng probinsya, programa ng sangguniang bayan, effort ng mga sangguniang barangay, plus yung potential ng bawat grupo sa komunidad. Yun po yung napagsama. Yun, i-harmonize lang dapat yun, i-harmonize. Yun lang naman po ang nakikita ko doon. Kailangan i-harmonize natin kasi napakarami pong programa ng gobyerno. Hindi na ubusan, marami po tayo mga mahusay na leader, mahusay na planners. Kaya lang hindi po nagkaka-ugnay-ugnay. Dapat po kasi ang programa, natutugunan ng programa ng isa. Nagsusurvive sila pare-pareho. Interconnectivity and interdependency of project in order to ensure its sustainability. Hindi dapat umiiral. Hindi dapat namamatay yung program. Kung titigil man yung programa, ang purpose nun, naabot na yung goal. So, nakasentro. To summarize, isang programa na nakasentro sa pagpapaunlad ng bawat sektor ng mamamayan. Sir, dahil kayo ay dating pulis, lalo tigit sa programa aspeto ng public safety, no, security measures dito sa bayan ng Real, dahil ito ay dinadayo ng mga turista. When it comes doon sa programang kriminalidad, paglaban sa mga krimen, lalo tigit doon sa drug war, no, yung pagsugpo sa illegal na droga, ano pong mga programa na meron kayo dito?
ang focus lang naman po kasi sa anti-criminality, sa isang scientific approach, alisin mo yung kahit isa lang dun sa elements of crime. The three elements of crime is opportunity, human instinct, and instrumentality. Pero sa scientific pamaraan, alisin mo lang isa doon. Sa either, alin sa tatlo ang maaaring magawa. Pero lahat naman yun ay may kanya-kanyang intervention. Yung sa human instinct, kasi naniniwala po kami as criminologists, every person in this planet is naturally born with criminal instinct. Ngayon, kapag isang nilalang ay nagkaroon ng oportunidad at instrumento para yung kanyang instinct ay mangyari, there's a crime. Diyan po yung triumph of the rate of crime. Ngayon, isa lang alisin mo doon. Mamili tayo, alin yung tatlo. Sa tatlo, alin ang mas magaan na bigyan mo ng intervention. Siyempre sa PNP kami, nag-focus po kami sa denial of opportunity and instrumentality. Kasi yung human instinct, it involves psychological, emotional, and cultural interventions na ibang profession naman po ang dapat mag-cater. No? So ngayon, dahil si Retired Police Major Balhimino ay wala na sa PNP, maaaring mag-evolve ako dun sa dating practice ko na pagka-police. Pagka-transform ako ngayon, lalabanan ko, kontrolin, to prevent natin ang criminality sa teritoryo as a mayor, hindi na as a hepe. Ibang anyo ng approach. So, yun pong i-apply natin siya involves the participation, pagpapalakas and awareness ng mamamayan. Lahat ng klase ng criminality, kasi ang criminality po natin ay may bagong anyo ng criminality ngayon, involved the cyber crimes. Yun, dapat mapataas natin naman, taas ng kamalayan ng mamamayan to be protected our citizens na maging biktima sila ng mga cyber crimes, mga scams, sexual, pornography and other forms of exploitation using yung website, yung ating cyber space. Then po naman sa ating mga existing na criminal involving yung mga index crimes na yan, yung mga crimes against property, crimes against persons, yung mga pangungulda, pagnanakaw, shabu, mga violations ng mga ordinance, violation ng mga special laws. Kailangan po dyan ang pagpapatakas natin ng puwersa ng force multipliers. Ang force multipliers po kasi nanggagaling yan sa hanin ng mga voluntaryong mamamayan ng government organizations. Lastly, ito pong ating mga barangay tanod. Palakasin po natin ang kanilang kakayahan, trainings, and then equipped with the proper knowledge and legal kakayahan pag-intervene nangyayari na rin. And at the same time, proper guidance ng isang mayor sa isang chief of police na kumilos ang lokal na police na nakadistino nito. Magampanan niya na ayon sa inaasahan at kakayahan nila yung pag-handle ang alaga sa security, isang security na mamaya ng yan. Nandun si Mayor Balhimino, gagabay at magsusupervise sa ating mga kapulisan, ating mga force multipliers at mga tanod upang makonsolida, bubuuin natin yung isang consolidated force na yun ang gagamitin natin para masugpo, mapigilan ang mga krimen. Sir, ano po ang masasabi niyo rito sa mga, siyempre, yung programang agricultural, turismo, kabuhayan, at samot-saring programang maaring makatulong sa ating mga kababayan? Meron po ba kayo nito? Bago po yun, may nakalimutan ako doon sa anti-criminality. Ito ko sa illegal drugs kasi issue yan. Palalakasin po natin ang capacity. Kasi kung si Major Balhimino, sa PNP, nakapokus siya sa police operation. Yun ang intervention namin. We have no other choice. Hindi police operation. Then, bilang mayor, hindi na gano'n.
nakapokus tayo ngayon sa pagpapalakas kung ano talaga ang papel na dapat gampanan ng local government ay sa nasa doon sa Republic Act 9165 na nakapokus po ang trabaho ng local government sa rehabilitation. Kung si police, law enforcement agency, naatasan sa pagpuksa, ang role naman, primary role, the sector or office primary responsible naman sa rehabilitation ng mga local government and other concerned agencies, attached agencies. Mm. So palalakasin natin dyan. Focus tayo sa barangay drug rehabilitation program, yung community-based anti-drug rehabilitation, yung CBDRP program. Naroon po yun sa ng Republic Act 9165 sa huling mga provisions. Nandun po yung papel ng local government. Doon lang po iikot yung intervention ni Mayor Balingino sa paglaban natin sa droga. Kasi yun po yung legal process at yun po naman ay sinuri ng mga eksperto natin. Kita mo natin, epektibo talaga ito kapag binigyan mo lang talaga ng focus, internalize mo at ilapat mo talaga kung ano sinasabi ng batas yun na nag-aatas sa lokal na pamahalaan na ito ang kanyang gawin. At yung law enforcement agencies, bayaan natin sa kanilang mandato. Focus tayo sa kung anong mandato talaga ng local government, which is primary, more on rehabilitate, to rehabilitate. So, nagbagong anyo si Mayor Balingino ng approach sa illegal na droga. Kung dati ay sa operation, diba? Tayo hindi na rehabilitation. Right? So ngayon, tungkol naman po sa agricultural, dahil po ang ating bayan ay we can categorically consider as agricultural land. Ano po? Kaya dapat ang binabangkit ko kanina, pagpapalakas ng antas ng kabuhayan, mga programa na tumutugon sa pangailangan, pagpapaunlad ng bawat sektor ng lipunan, ay pong agrikultura. Sumasaklaw sa produksyon ng mga root crops, ng mga halaman, at sa mga ilog, our mga species na nabuhay sa ilog, freshwater, and at the same time, ang karagatan. So, ang ating pong teritoryo ay may karagatan, mayroon din po tayong mga ilog. Ang ilog natin mula dun sa Pandan, may 8 ilog tayo na malalaki mula Pandan hanggang ito sa Kawayan. Gawin po natin, titingnan po natin ang ilog natin, hindi lang basta ilog lang, kundi isang malaking pagkukunan ng karagdagang kabuhayan ng ating mga mamamayan. Dapat tayo i-project natin, i-convert natin ang ilog, bawat ilog na yun. Kung dati, langoyan lang, picnican lang, kung anong ginagawa, alam natin ngayon, i-convert natin ang ilog na ito, dagdag na purpose, dapat may production yan ng mga freshwater species, mga ulam. Di ba? Nagtsatsaga tayo ng ulam na galing dun sa crayfish na galing sa ibang country. Meron tayong ulam dito. It's conducive. Kunti lang ang gastos, hindi ka na mag-import. Mapapalakas lang natin yung production niya pag mapapalaya natin sa mga threats. Kaya napakabagal po ng pagdami ng mga ulam. Yung hipon, di ba? Laki ang kamay ng pangsipit niya. Ulang ang tawag yun dito, di ba? Kaya sila mabagal ang pagdami doon kasi daming vulnerable sila sa iba't ibang klase ng threats. Maya binabaha yan. Every year, how many floods ang dumadaan yan. Yung survival niya talaga ng mga regime ng diba? Dadaanan pa ng mga kuryente. Tapos lalasonin naman ng mga sayanay. So, mabuti nga, mayroon pang nagsusurvive talaga ng ulam. Pero kung ilalagay po natin ang ulam na yan sa tamang pangalaga using our advanced technology in agriculture, di ba? We can categorically siguro masabi natin, pagtakda tayo na ang bawat ilog dapat sa isang buwan, ang production niya ay 1 tonelada in different species. O di 8 ilog, kung nagawa natin na may production na tigi 1 tonelada, meron tayong 8 tons na fresh water ng mga different species.
tilapia, dalag, o dito, karpa, yung talangka, no? Tapos yung hipon. At iba pa na maaari nating mapalaki dyan using our new strategy na pinag-isipan natin. No? Tapos ibabangga mo ngayon sa supply natin ng tubig, ng dagat, isda. So ngayon, dumadami ang produksyon. Kasi ang sagot talaga sa kahirapan ay produksyon. Diba? At ang mga produksyon dapat nanggagaling sa teritoryo at saka sa ibang katabing teritoryo. Hindi lang limitado sa isang lugar. So, dapat makita natin yung potential ng teritoryo. No? Kung paano natin ito bilhin. Kasi kung ang ating approach sa anti-poverty, pagpapalago ng pagpapalakas ng produksyon sa agrikultura ay i-adapt lamang kung ano ang mayroon sa existing agricultural market at hindi mo naman na ma-maximize yung potential ng teritoryo natin na agricultural na pagiging kulang. So yun po ang solusyon. Dapat mapataas natin ang harvest sa agrikultura at binanggit ko po kanina ay ang dalawang aspeto na produksyon ng isdang dagat at isdang tabak. Diba? Ngayon, sa mga crops, agricultural crops, livestock, dami po nating opportunity na pwede mangyari. Maigawan kapag produce ng income. Kasi ang layunin po natin talaga, masiguro na ang bawat mamamayan o grupo ng mamamayan ay mayroong tiyak na pinagkukunan ng kanilang nabubuhay, tuloy-tuloy, sumasapat sa kanilang pangailangan at hindi sila kinakapos. Para mapalaya, sa ganung kondisyon po kasi, pag nagawa natin, mapapalaya natin ang mamamayan sa napaka-stressful na status ng buhay. Imagine po natin na isang pamilya na may college ka, may dalawa o isang college, may senior high, tapos may elementary, tapos may hulugang kang mga tools, motorsiklo, etc. Kasi kailangan po natin transportation. Pag nagsabay-sabay po yun, wala nang ibang talagang tatakbuhan ng mamamayan as their alternative source. Remedy, financial remedy, hindi ang mangutang. At salamat po sa mga umiiran na mga financial lending institution na sa isang kagyat ay kukuhanan ng ating mga kababayan. Pero ang inyong lingkod hindi naman panindigan hindi naman prepared ang lahat ng mamamayan natin na laging nasa ganung kalagayan ng pamumuhay. Wag na natin kung ang henerasyon natin ngayon sa ating mga pamilyado, nanay at tatay, ito ang talagang trend na yung talagang nagagamit nating remedy to survive para pagdugtong-dugtongin yung mga pangailangan natin. Dapat ang mga anak natin naman ay hindi na ganito ang mode of living. The near future, pag sila naman na ang malalaki at may pamilya na. Gusto natin kung may utang ka sa lahat ng mga lending institution ay dahil sa nag-i-involve ka, nagpalawak ka lang ng iyong negosyo. Hindi yung nangungutang ka para i-sustain mo sa mga so much financial burdens, education, health, etc. Tapos minsan nga, hindi ako nakaligtas sa bawat bayan pinanggalingan ko na nagsisettle ka ng isang problem na yung isa na bakong sa utang dahil ang pinambayad niya sa utang inutang din. Mismanage na yung kanyang Yun po yung minsan weakness ng ating mga kababayan sa ground. Yung mismanagement of their hard-earned income and resources. So ngayon, para mapalawak po natin, matugunan yung sinasabi kong tuloy-tuloy na pinagkakakitaan sapat sa kanilang mga ilangan. Ay palawakin po natin yung source production. So, ang panasabi ko na livestock. Ang opportunity po natin na pwedeng maibigay na hanap buhay sa livestock, napakarami kasi different livestock. 45 days na manok,
native naman. Ang pabo, ang native, etc. Also livestock. Ang hog, yung mga dilahi ng mga baboy, puti, saka yung native. Carabao. Conducive naman po sa bayan natin ang Carabao. Kung ang baka ay hindi magkain, Carabao kasi ang national government na nakita ko minsan sa TV, minsan nagtatalo si Senator Cynthia Villar, may pinapagalitan siya na isang opisyal ng DA na hindi daw na-meet yung target na production ng Carabao milk. No? Sabi ko, dito sa bayan natin, kung pwedeng siguro pag-aralan ng DA, ng ibang concern na ahensya, ng gobyerno, ng local government, papaano natin magkaroon tayo ng percentage na contribution dun sa national government program sa pag-develop ng cattle industry, mga Carabao milk. Yan. Ano pa? Ang native na manok, ang gusto ko makita, kung paano yung mga tinda dun sa may papunta ng Manila, dun sa may Rizal, na nakatinda doon mga duyan, ano. Dito na gusto ko, makita natin nakatinda dyan yung mga pabo, manok, native na manok, na nasa cage in a proper hand package, na presentable, na madali, hindi yung parang nakabitin lang na nakatiwarik yung manok, nakalubit, hindi ganun. Naka-cage siya, na pag binili ng mga high-end na turista, kaya niyang ipasok sa kanyang sasakyan na. Hindi siya mandidiri, di ba? Something, well packaged, kahit na mabuhay ng mga livestock, dinagdadagdag tayo ngayon ng source of income. Kumpara sa dating wala. No? Gusto ko, ang karne ng pabo, available ng pangkaraniwan natin mabibili dyan sa palengke. Ngayon kasi kung maghahanap ka ng pabo, baka mga ilang barangay ang pupunta mo para na maka-avail ka. Nakikiusap ka pa para maka-avail ka kasi limited na po yung resources. Napakarami pa. Ngayon, kung manok 45 days, napakalaki po sana ang maiambag dito sa atin kung ma-handle lang natin ng tama yung production. Ang threat lang po kasi dito ayaw natin ng mabaho, ayaw natin ng may bangaw. Pero gusto natin ng mga manok. So sa atin bilang pinuno, alisin mo yung problema. Kasi kaya nung kung alisin yung solusyonan yung problema na yun. Diba? So, address the problem and then wag kang mag-focus doon sa, hindi tayo mag-focus doon sa ayaw natin ng manok kasi mabaho, ayaw natin ng manok, may langaw, etc. Kasi sinusupil mo yung growth pag livelihood, yung production. Kaya tayo ngayon tuloy, wala tayong control na production natin ng sariling 45 days. Samantalang kung meron lang sana tayong at least makuha natin yung 25% ng market share ng total consumption ng 45 days ng manok, compute po natin yung halimbawa, we have 15,000 households na every week nagkukonsumo siya ng 2 kilos per household. So 30 tons po yun na native na 45 days sugar. So saan ang gagaling yun? Galing po yun sa outside area. Pero kung sa tulong ng mga sektor ng komunidad at ng mga eksperto at ng local government ay makapagtayo tayo rito ng tamang pag-aalaga ng manok, na hindi natin nilalabag yung batas, hindi natin nasakripisyo ang kalikasan at ang interes ng mamamayan, kayang gawin yun. Kasi ang pinuno dapat mataas kang mag-isip. Iba po kasi yung taong may isip lang, saka nagtaong nag-iisip. At ang taong nag-iisip ay maraming klase din. Pag ang taong may isip, parang lang isang makina ng sasakyan na umaan, nakaupo, umaan. Pero ang taong nag-iisip, maraming ng kategory. Na iba-iba na ba pagsasakyan, kambiyak na mabilis, diba? Ganun din. Minsan, ang taong nag-iisip naman, iba. Ang isip niya ay pabalik sa nakaraan. Iba naman, pasulong. Iba naman, palaban. So, pag palaban ang isip ng isang tao, may hirapan kang mag-formulate ng mga solusyon sa mga problema kasi minsan, ang isang tao ay, iniisip mo pa lang, ikaw na rin mismo kumukontra dun sa iniisip mo para wag mangyari. Na dapat po ang isang leader ay hindi ganun ang katuwiran. Bagaman, ang isang leader, dapat walang puwang sa isip niya, salitang imposible. Dapat gagawa mo ng paraan. Kasi yun ang obligation natin to resolve the problem. In the problem, kaya ang problema, mayroon niya isang circumstances. Yun yung hinahamon lang ng sitwasyon na yun, yung kakayahan ng tao para
maibigay yung hinihingi ng problema na yun sa pamamagitan ng pagtuklas at paggamit ng resources. Kumbaga man, gusto lang kalkalin ng problema yung nakatagong talente mo in a layman's term. No? Sa mga production natin naman, makita mo din, sa 30 tons na yun, kung may production tayong gano'n, isang barangay, times magkano isang kilo, times 30 tons, ilang pamilya ang pwedeng magkaroon ng hanap buhay doon? May sarili pa tayong control. Itlog. We have 15,000 families. Bawat isang pamilya, 6 pieces lang, kalating dosin ng itlog lang per day, per week. So, ibig sabihin, 15,000 times 6, yun po yung dami ng itlog na kailangan pala natin ma-produce, pero wala tayo, inaangkat natin sa iba. Na kung mayroon tayo nun, so ilang pamilya na naman yun, nagrupo na. Kung sila ang charge na nagpo-produce, di ba? Additional source of income na naman yun. Ang dami po pwede pagkunan ng produksyon. Kasi yun pong pagpapalakas ng produksyon, ang susi para umunlad ang ekonomiya, para labanan ng kahirapan. Yun po ang tool ng paglaban ng kahirapan ay produksyon. Yun po ang mahalagang tool. Napakaano po, taas ang aking attention o focus sa production. Kasi yun po ang kailangan natin. Sa bayan natin, ultimong hangir nga, hindi tayo makagawa. Pero napakasimple lang naman ang hangir, pero lahat tayo gumagamit ng hangir, di ba? Ang gusto ko, magkapaggawa tayo ng kahit mga maliliit lang na paggawaan ng mga basic needs natin. Di ba? Ultimo ang toothpick, hindi tayo na makagawa. Di ba? Pero toothpick is common yung ginagamit. Kahit sa mga 5-star hotel, may toothpick doon, di ba? Pero hindi tayo makagawa. Ultimong ang tuhog ng barbecue, ng fish food, nakapackage, Chinese character, nakalungkot. Ni-import pa, binibili na lang natin. May kawayan naman tayo. Ganun po natin gustong madala ang paglaban sa kahirapan, pagpapalanggo sa local economy. Sinasabi ko, palakasin mo ang production. Maraming pwedeng production. Gamitin lang natin. Tayo kailangan ng mga leader ay nag-i-innovate. Walang humpay, hindi ka tumitigil. Tuloy-tuloy. So, may paalawak po ng aking konsepto kung paano lalabanan ng kahirapan at palakasin ang produksyon. Yes, sir. Sir, ngayon nandito na tayo, malapit ng eleksyon, no? Kampanyahan na, ilang araw na lang. Handa na po ba kayo sa darating na kampanyahan at syempre lulusubin ang bawat barangay ng 17 barangays dito sa Real? Anong mga eksenang pwedeng gawin? Handa na po ba kayo dito sa ganitong kapamaranan? Oo. Para po sa ating mga kababayan na nagsasabi na paano raw ako mananalo ay hindi naman ako kilala. Napakahina ako na pong pinuno. Siguro, kung binigyan ako ng batas ng Comelec ng 45 days campaign period para hindi ko maipakilala ang sarili ko sa 17 barangay, mamamayan ng 17 barangay. Gagawin ko po yun ng buong pagtitiyaga na ma-reach natin every members of our community na may paabot sa kanila na may bagong pinuno na magpapatuloy ng pagkakaunlad ng bayan. Tapos, kung tungkol dun po sa issue na hindi pa naman ako kilala, sa tingin ko, mga babayan, hayaan nung makilala na lang ninyo si Major Mahimino sa kahusayan ng pamumuno. Makilala niyo na ako dun. Doon na tayo magtagpo sa kalagayang yun. Na unti-unti niyo nakikilala si Mayor Mahimino bilang isang mahusay na mayor na kaya niyong ipagmalaki kahit saan bayan. Sir, karagdagang panawagan sa ating mga kababayan, mga inaasahan pa, maliban dun, bukod dun sa mga nabanggit mo na napakaganda na mga programang maaring mapapakinabangan natin mga kababayan. Panawagan niyo po, sir. Ang panawagan ko po sa ating mga kababayan, dapat po natin tanggapin ang katotohanan na ang bayan ng Real ay nangangailangan na rin ng bagong pamumuno. Isang pamumuno po na
mas pa-level up. Kumbaga. Kasi minsan po, kung aaralin natin yung trend ng pamumuno, ang mga pinuno po natin, hindi naman nagkukulang yan. Halos araw-araw po, hindi din na ginugusto nilang makapag-deliver ng tamang output according to their mandates. Kaya lang, ito po yung nakita kong problema. Marami po mga leader na nauuwi sa pagkabigo sa kanilang mga estratehiya sapagkat hindi nila nakikita ang kahalagahan ng mamamayan bilang isang balon na hindi maubusan ng tubig ng kapangyarihan at lakas ng isang pinuno. Tinitingnan lamang nila ang mamamayan bilang isang tagasunod. Sa konsepto ng pamumuno ni Nimrod, tinitingnan niya ang mamamayan bilang isang partner. Kasi ang mamamayan po, magiging isang malakas kang pinuno kung ang mamamayan ay sumusunod sa iyo ng buong lakas ayon sa common objective through influence mo, kung anong na-influence mo sa mamamayan. And then, magiging malakas kang pinuno kung ang lahat ng mga programa mo na-implement mo on time, naabot mo dun sa inaasahan, sinet mo na itakda mo antas ng pag-unlad na dapat maabot ng programa mo. Malakas kang pinuno. Diba? So, at ganun dapat, at ganun ang katangian ni Nimrod Batimilo. Isang leader na hindi niya tinitingnan ang mamamayan bilang tagasunod, hindi partner. Sir, maraming salamat po sa iyong pagkakataon at nailatag niyo po ang inyo pong mga plataporma di gobyerno at mga hangarin dito sa bayan ng Real Quezon. Thank you. Ang ganda. May mga nakatago palang galing si Sir. Layo, ano? Kung i-compare mo, Sir,